Hello everyone, mega love morning, afternoon, and evening sa ating lahat. Iba-iba po ang ating mga oras. So, kamusta po ang lahat? Bago po mag-umpisa ang ating talakayan, gusto ko muna bumati kay Miss Aussie, si Miss Jovita from South Dakota, Miss Maria Hot, Maria Gracia, si Miss Carmen, si Jessie Ornales, si Miss Feli Serrano, si Ruru, who else? Si Miss Ruby, si Jonabeth, si Miss Samantha. Yan lang muna tayo. And of course, sa ating OFW Talk sa Family, lagi po tayo magdarasal dahil yun po yung ating pinaka backbone na or pinaka lifeline natin sa ating dakilang ama. So, update po sa panahon. Mainit po dito at ito naka-gown pa rin ako ng pangtrabaho kasi naka-duty pa po ako hanggang ngayon. Ang aking matanda ay nasa baba. Marami siyang bisita. Araw-araw naman lagi nandito yung mga anak. Kaya sanay na ako sa takbo doon, takbo dito. Anyway guys, meron akong na-flash sa inyo noong nakaraang simana o last week. Isang photo ni Golden Girl na merong caption, ayan o, ito. Sabi niya, sorry for the late post, my loves. I've been in Mia in the online world. I've been out and about traveling. Travel dump pics coming soon. But can you believe my timing was perfect? I attended the Bosch launch event right before my trip and came across to the new goodies. I'm obsessed. They're so cute and practical. I can't wait to explore more with Bosch by my side. So akala ng iba na kinuha si Golden Girl na endorser. After that post, merong lumabas na ganito. Pero ito'y galing na sa content creator. So kaya siguro siya nakakuha ng ganitong picture kasi nga nakapag-post na si Chloe San Jose sa kanyang account. Ang sabi dito, sa caption, Chloe San Jose kinuhang endorser ni Bea Alonzo sa kanyang business. So kung makikita natin, hindi siya statement kundi patanong. Patanong siya kasi wala namang confirmation galing sa Bosch company na kinuha talaga siyang endorser. Pero kahit hindi siya kasi kuning endorser, ano na siya, yung kumbaga, kotang-kota na siya pagdating sa kasikatan dahil, di ba, nakilala siya ng husto ngayon. Dahil kung babalikan natin yung social media account niya, hindi siya ganun kasikat noon. Though, marami rin siyang mga views sa kanyang YouTube channel. Pero di ba, may mga espekulasyon na nag-audition nga siya sa ASAP pero hindi nga siya nakuha. Siguro parang 16 years old siya, nag-audition siya sa ASAP sa singing o multi-talent kasi marunong naman siya sumayaw. Pero hindi nga siya nakuha. Pero ngayon, kotang-kota na siya sa kasikatan dahil nga nadala siya sa pagiging sa kasikatan ni Carlos. Kumbaga, nakasakay siya sa kasikatan ni Carlos. At kaninang umaga, meron dito nag-post na isang content creator. Ito po ay galing sa Busy Baz. Ang sabi dito, kampo ni Bea Alonzo nilinaw na hindi kinuhang endorser ni Bea Alonzo sa negosyo si Chloe San Jose. So hindi kinuha. Matapang na pinabulaanan ni Shirley Kuwan, manager ni Bea Alonzo, ang balitang nag-uugnay kay Bea at sa girlfriend ni Kaloy Yulo na Kaloy Yulo ang 2 beses na nanalo ng gold medal. Ayon sa kumakalat na chismis, di umano'y si Chloe ang napiling endorser sa negosyo ni Bea, which is yung Bosch. Sa isang kamakailang event ng Bosch, dumalo si Kaloy Yulo kasama si Chloe San Jose. Nagsimula ang mga espekulasyon sa kanilang presensya at paano ito maaaring makapekto sa negosyo ni Bea.
So dito, abante nilinaw na si Kaloy ang inimbitahan sa launching event at hindi si Chloe. So nilinaw ng kampo ni Bea ng Bash Company na hindi pala diyan si Chloe ang limelight dapat. Kasi si Carlos ang naimbitahan ng Bash. Katulad din yan sa Urban Smile, 'di ba? Si Carlos ang inimbitahan ng Urban Smile, pero parang naagaw ni Chloe San Jose yung limelight kay Carlos. Kung babalikan ninyo ang Urban Smile na nandun sila, halos parang na-focus kay Chloe San Jose ang attention. So dito natin malalaman na talagang kotang-kota na sa kasikatan si Chloe dahil nga nahatak siya sa kasikatan ni Carlos. Pero ang nangyayari, mas nafo-focus na kay Chloe San Jose yung limelight kaysa sa dun sa totoong may-ari ng fame, which is si Carlos. Kasi napanood ninyo itong Red Gala charity event. Kung isa kayo sa mga nakanood, kasi napanood ko, halos siya dyan yung na-interview. Kasi pag mayroong lumalapit na mga big personality kay Carlos, siya agad yung parang humaharang. Basta panoorin ninyo, hindi ko ayaw kong i-flash dito kasi baka ma-copyright ako ng organizer. Pero napanood ko ang buong video na may mga lumalapit na mga personalidad kay Carlos, pero pag narinig ni Chloe San Jose, siya yung kumbaga hindi ang tanong ay para kay Carlos, siya yung sumasagot. Parang feeling ko nung time na yon na ano, akala ko ako lang nakahalata. Feeling ko nung time na yon na nasa Red Gala sila ng for charity. Parang kumbaga sa mga matatanda, minimenos mo yung aking kapasidad, yung feeling ni Chloe siya yung makakasagot ng mga tanong kasi pa-English siya, di ba? Si Carlos Tagalog lang talaga, Tagalog na Tagalog. Yung mga personalidad na lumapit ay mga Inglesero kasi of course, mga Inglesero kasi mga high profile people sila. Yung mga nando sa Red Gala for charity. And then, kung babalikan din ninyo ito sa preview, actually, yung interview na yan, si Carlos dyan ang tinatanong, pero siya ang naunang sumagot. Ganun ang nangyayari. Ilang panahon lang yon, parang konting panahon lang na nagpahinga si Chloe na hindi na siya sumasabat sa mga interview kasi di ba talagang bugbog sarado na siya sa social media. Tony Talks masyadong halata na siya yung sumasagot sa mga tanong talaga, halos. Eto kasi kay Tony Talks, dalawa silang pinaupo, di ba? So, parang napunta sa kanya lahat yung focus. Ayaw na niya, di ba? In-interview siya ni Miss Maris Umali, umiwas siya. Sabi, ayaw ko na muna magsalita kasi parang that time kasi, kumbaga, bugbog pa siya. Hindi pa niya sanay sakyan yung mga basher. Pero ngayon kasi parang wala na sa kanya, nasanay na siya na, araw-araw silang binubugbog sa social media. So wala na siyang pake kung sumagot siya o siya yung maging intrimitida sa mga tanong para kay Carlos. Wala na siyang pake, hindi na siya nakikinig. Yun ngayon ang nangyayari. Yun yung pagbabago na mula noon sa inignore niya si Miss Maris Umale sa ngayon na siya na lagi talaga ang front sa interview. Pinanindigan na talaga niya. Sabi ko halos doon sa Red Gala for charity, halos siya talaga doon yung mas marami. Kumbaga sa 1 to 10, 8 sa kanya, 2 lang kay Carlos. So, i-share natin ang video. Ito yun. Share ko ha. So, ito. Courtesy po ito ng My Movie World. Nakasubscribe ako dito sa channel na to. So, dito natin makikita na parang napunta sa kanya ang focus. So, i-forward natin konti dito ha. Meron kasi dito nagpa-picture na maganda. Si Carlos lang ang gusto niya sanang maka-picture according to gesture ha, kasi makikita niyo naman dito. So, panoorin natin ha.
Pagkatapos ng picture na 'yan, meron diyan maganda na babae na parang half foreigner na gustong magpa-picture kay Carlos. So hindi kasama si Chloe dapat diyan kasi si Carlos lang yung kanyang sininyasan, pero tingnan ninyo kung paano, si Chloe sumingit. Bigla siyang sipot sa kabilang side. So ulitin natin. Si Carlos lang dapat dito. Ulitin natin. Ayan. Share natin ulit. So ayan, napansin nyo na biglang nakita na lang natin bigla na tumabi siya. Kasi napakaganda ng babaeng nagpa-picture. So, ito lang ay isa sa mga parang nakikita ng mga netizen na gusto niya talaga kasali siya lagi sa mga kasikatan. So, meron pa din dito parang interview naman na ang mga basta dito ilalagay ko diyan sa baba yung link nito. Kasi matatawa kayo pag napanood ninyo kasi yung mga eksenang si Carlos ang i-interviewin, siya ang sumasagot. Kompleto itong video na to. Kaya ito yung napili kong panoorin kasi nandun talaga lahat mula dun sa entourage hanggang dun sa dining. Nandito sa video na to. Kaya panoorin ninyo. So, kasi baka ma-CPR ako kahit nakasubscribe ako sa kanya, baka i-CPR niya ako. Pero dyan ko nakita lahat yung pagkasunod-sunod ng event na halos naagaw pansin dyan si Chloe kaysa sa Carlos. Minsan may mga portion dyan na isang tabi si Carlos. Alam mo yun, kasi maliit siya, tapos malalaki yung mga tao. Tapos biglang na isang tabi siya, nakalimutan na, uy, may tao pala sa likod. Parang ganun. Panood ninyo dito sa video na to. So yun po, yun yung nakita ko. So yun. Mas sumikat si Chloe kaysa sa kay Carlos. At sa mga picture taking, pag lumalapit yung mga big personality kay Carlos, kahit si Carlos lang siguro ang gustong i-picture ng mga tao, sumisiksik talaga siya. Ganun po ang role niya as the golden wife. I'll see you again on our next video kasi meron pa po akong duty. So, I have to go back to my work. Kaya nakabata pa po ako. Bata ang tawag sa gown ng mga nagtatrabaho dito sa Espanya. Anyway, thank you very much and I'll see you again in our next video. Bye for now.